Na-inspire naman sa shining story ng isang person with disability na ginawang lakas ang bagay na sa tingin ng iba ay kanyang kahinaan. Panoorin po natin ito. Pagdating sa pangarap, never say die, sabi nga nila. At ito rin ang kasabihang kinapitan ng 31-year-old na si Princess Diane Mendoza na hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan sa pandinig upang maabot ang kanyang pangarap na maging isang ganap na guro. Sa murang edad na 2 taong gulang, naging mahirap para sa kanila na tanggapin ang kondisyon niya, lalo na't nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang ama. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko ang kanilang pamilya at natutong gumamit ng sign language upang makipag-usap. Nagtapos si Diane ng kursong Applied Deaf Studies, major in Business Entrepreneurship sa College of St. Benildong 2015. Matapos matuklasan ang kanyang tunay na calling, nag-enroll siya sa De La Salle University, Manila para sa Teacher Certificate Program. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ilang beses siyang nabigo sa pagkuha ng licensure exam for teachers ulit. Pero hindi iyon naging balakid para hindi niya muling subukan. At noon lamang nakaraang taon, ganap nang naging registered professional teacher si Diane. Tunay ngang never say die, lalo na kung buhay na buhay ka. Gawin mong lakas ang bagay na sa tingin ng iba ay iyong kahinaan. And joining us today mula pa sa Lipa City, Batangas, Princess Diane Mendoza at si Mami Jenibel Mendoza. Siyempre kasama rin ang interpreter na si Ma'am Amy Gabriel Adiwang. Good morning po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Good morning! And congratulations! Yes. Ang galing, very proud tayo. At kababayan ko, mga Oo nga, taga-Batangas. Batanggenyo. So, kamusta po sa pakiramdam, Mami, no, nung after makapasa ni Princess? Ano po yung una niyong naramdaman? Sobrang masaya po at saka parang hindi po ako makapaniwala na na-achieve niya po yung ganung na siya makapasa dahil for the third time po nakapasa po siya sa pangatlong pagkakataon. And finally, hindi ganap na naguro. Ano, hindi Di ba? sumuko. Alright, puntahan naman natin ngayon si Teacher Diane. Aba, katokayo ko pa. Oo nga. Alright, congratulations again, Diane. How does it feel na ikaw ay guru na ngayon after trying, ilan ba? Tatlong Tatlo, beses, oo. now that you are officially a teacher. How does it feel? I feel na talagang na-inspire ako kasi na nakapasa ako. And actually before that, may mga struggles ako sa buhay. Ang dami kong pagdududa din. Kasi sabi ko, gusto kong mag-give up. Pero I really tried until makapasa ako and believe in myself and believe na naniniwala ako sa Diyos na binigyan niya ako ng blessing. And also nagkaroon ako ng confidence to try my best. I wonder, Teacher Diane, sabi mo mayroong gusto mo nang mag-give up, pero where do you get your strength? Sino yung inspirasyon mo para patuloy mong ikuhanin yung iyong pangarap na maging isang guro? Wow. Ang inspirasyon ko, niisip ko lang na si Mother Mary, tsaka si ang Diyos, tsaka ang pamilya ko na sumusuporta sa akin at kahit anong mangyari, hindi susuko. Yun ang sinasabi nila din sa akin. Magpatuloy ka lang. Kahit bumagsak ka nung una. Alam mo yun, na-touch ako. Kasi thank you kay lola ko. Nagpapasalamat ako sa kanya. Tsaka gusto ko magpasalamat sa lahat ng teachers ko. Tsaka since elementary, high school, college, talagang kumbaga sila yung nag-shape sa akin ng aking karanasan ngayon. At saka siya, lahat ng teachers. Very inspiring, no? Yung positivity, no? And strength talaga. But curious lang din ako, no? Kay Princess. May kaibahan ba yung let na tinake niya than yung ibang usual let examinations? Kung PWD friendly, yung exam. Anong experience? Sa totoo lang, nung nag-exam ako, actually kasama ko yung mga nakakarinig. Pero sinabi ko sa kanila na nahirapan ako sa exam na to kasi it's not for me. Pero it's challenging kasi yung mga nakakarinig,
tsaka mga deaf na kagaya ko, kaya din naman namin. We believe na we can kasi parang pantay tayong lahat. Lahat naman tayo may edukasyon. Ayun, very inclusive, Oo. At saka, it provided equal opportunities for all. Now, sa mga kapamilya naman, of course, ni Teacher Diane, ano po yung inyong, ano yung naging suporta ninyo para sa kanya, para mapagtagumpayan niya itong kanyang goal na ito? Bali po yung mga kapatid niya, lagi pong sinasabi sa kanya na ate, huwag kang susuko kasi nung time na yun parang madidepress na siya. Iyak siya ng iyak. Sabi niya mga kapatid niya, ate kaya mo yan, nandito lang kami para sa'yo. At higit sa lahat, mag-pray ka. Sa totoo lang po, every Wednesday do sa Redemptory sa nagdudubina kayo. Nagdudubina kami madaling araw pa lang. Kasama ko na siya. Tapos nakita ko siya, nagsasarili siya mag-grocery. Talagang yun ang naging ano namin sa kanya na hindi ka pababayaan ni God, ate. Nandito kami, hindi ka namin huwag mo sukuan, kaya mo yan, matalino ka ate, hindi ka, may guide si God sa'yo. Yun po Iba yung naging- support system, malakas. Ano yung tatay? Ano po ang reaksyon? But tuwan-tuwa po talaga siya yung papa niya. Very supportive din po siya ng mga materials mo na mga reviewer po niya siya po bumibili para lang po masuportahan siya kahit medyo mahal, parang gano'n. Sobrang proud po siya sa kanyang anak. For sure. Nakakatuwa naman talagang all-out support. No, Mami, ano na lang din po ba yung mensahe ninyo sa mga magulang din po na nanonood sa atin ngayon? Para po sa mga katulad kong magulang na may mga anak na may kapansanan, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Lakasan niyo po ang loob at ipakita po natin sa kanila na hindi po sila iba at ibigay po natin yung best para sa kanila at higit po sa lahat, samahan po natin ng panalangin at dasal, katatagan at para po malampasan po natin yung mga trials na pinagdadaanan natin habang lumalaki sila at habang inaalagaan natin sila. Congratulations ulit sa inyo, Mami, at sa buong family. But of course, I want to go back to Teacher Princess Diane. What are your plans now that you are now officially a teacher? How will you, of course, mentor also students? Saang mga eskwelahan ka ba balak magturo? At siguro, push also for this advocacy na kahit merong disability, you can actually reach for your dream. Gusto kong maturuan yung mga deaf students na kagaya ko. Kasi naniniwala ako na kaya naman ng mga bingi. Tsaka naniniwala ko na magiging empowered sila. Kasi sa experience ko pa lang, dami ng taong tumulong sa akin, sumuporta sa akin. Bakit hindi ko gawin din sa iba? Kasi ang inspirasyon ko naman yung mga students. Talagang gusto ko mawala yung mga barriers na naranasan. Yun lang. Breaking barriers. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Talaga namang inspiring ang inyong story. So once again, Princess Diane Mendoza, Mami Jennifer Mendoza, and of course, Ma'am Amy Gabriel Adiwang. Thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Continue to be an inspiration, Princess Diane. Maraming salamat.